Imahina na ang liwanag ng mundo, ang mga mukha ng mga taong mahal mo, ang mga kulay ng isang paglubog ng araw, lahat ay nagsisimulang maglaho. Hindi dahil sa isang bihirang sakit, hindi dahil sa isang aksidente, kundi dahil sa isang tahimik na kaaway na maaaring nasa iyong bahay ngayon mismo, naghihintay sa isang bote na mukhang ganap na hindi nakakapinsala. Isang sangkap na napakalason na maaaring patayin ang liwanag ng iyong mga mata, magpakailanman sa loob lamang ng ilang oras. Mukhang pelikula ng takot. Ang katotohanan, tulad ng makikita mo ngayon, ay mas nakakakilabot pa. Manatili ka sa akin dahil ngayon ay ibubunyag natin ang mamamatay tao na ito ng mga selula ng mata. Malalaman mo kung ano ang lason na nagpapabulag, kung saan ito nagtatago at, ang pinakamahalaga, kung paano tiyaking hindi ikaw o ang iyong pamilya ang magiging susunod na biktima nito. Ang matututunan mo sa mga susunod na minuto ay maaaring literal na iligtas ang iyong paningin, ang pagkabulag. Isa ito sa mga salitang pinakakinatatakutan natin. Nabubuhay tayo na may natural na takot sa dilim, sa pagkawala ng window na nag-uugnay sa atin sa mundo. Kaya't nag-iingat tayo, pumupunta sa ophthalmologist at gumagamit ng salamin kung kinakailangan. Ginagawa natin ang sa tingin natin ay tama upang protektahan ang kayamanang iyon. Pero, paano kung sabihin ko sa iyo na ang pinakamalaking panganib ay hindi nagmumula sa isang sakit na umuusad sa paglipas ng mga taon, kundi sa isang super karaniwang kemikal? Isang mapagkunwari na nagpapanggap bilang iba. Isang lason na kapag nasa iyong katawan ay nag-uumpisa ng isang reaksyong kadena na may isang malinaw na target. Ang iyong mga mata. Ang tahimik na lason na ito ay hindi nagbibigay ng hinala. Wala itong kapansin-pansing kulay o amoy na magpapa-alerto sa iyo. Maaring nasa isang bote ng alak na binili sa isang lugar na masama ang reputasyon. Sa isang pantunaw sa garahe o sa mga produkto na hindi mo akalain. Ito ay isang tunay na kemikal na chameleon. Ang pangalan ng kaaway na ito ay methanol. Maaring pamilyar ito sa iyo o hindi, pero tiyak kong pagkatapos ngayon ay hindi mo na muling maririnig ang pangalang iyon sa parehong paraan dahil ang methanol ay hindi basta lason, ito ay isang espesyalista, isang biochemical sniper na ang paboritong targets ay ang maselang tissue ng iyong optic nerve at retina. Ngayon ay mauunawaan natin kung paano ito gumagana, kung saan ito nagtatago, at kung paano magtatayo ng isang kalasag laban dito. Dahil ang impormasyon sa labanang ito ay ang iyong pinakamahusay na sandata at ang iyong paningin ay karapat-dapat na ipagtanggol mo ito ng buo. Upang maunawaan ang panganib ay kailangan nating kilalanin ang kaaway. Ano ba talaga ang methanol at bakit ito kakaiba sa alak na maaari nating inumin? Sa unang tingin ay mukhang magkapatid sila. Pareho silang walang kulay na likido na may katulad na amoy. Pero dito, nagsisimula ang panlilinlang sa pinakamapanganib na paraan. Isipin ang alak sa alak o serbesa. Ang pangalan nitong kemikal ay ethanol. Ang ethanol ay, sa ganitong paraan, ang mabuting kambal. Ang ating atay ay may mga kasangkapan upang iproseso ito at alisin ito basta't hindi tayo lalampas. Siyempre, ang methanol, na kilala rin bilang alak para sa pagsunog, ay ang masamang kambal. Kemikal, ito ay simple. At ang pagiging simple nito ang nagiging dahilan upang ito ay lubhang mapanganib. Ito ay isang karaniwang at murang produktong industrial. Ginagamit ito bilang pantunaw sa mga pintura, varnish, sa mga likidong antikonhelante at panlinis ng windshield at bilang gasolina. Ang mababang halaga nito ang dahilan kung bakit ito nasa lahat ng dako. Ang tunay na problema ay nagsisimula kapag ang methanol ay tumawid ng linya at pumasok sa chain ng konsumong pantao. At nangyayari ito sa dalawang paraan. Ang una at pinakamalungkot ay ang pag-a-adulterate ng mga inuming may alak. Mga producer na walang konsensya upang kumita pa ay hinahalo o pinapalitan ang ethanol na mahal at nagbabayad ng buwis sa murang methanol industrial. Ang resulta ay isang inumin na halos pareho ang amoy at lasa, pero naglalaman ng isang time bomb na chemical. Ang pangalawang daan ay ang aksidente sa bahay. Isang pantunaw na naglalaman ng methanol ay inilalagay sa isang bote ng tubig na walang label. Isang bata o isang matanda na nauuhaw ay iniinom ito ng hindi sinasadya. Maaari rin itong mangyari sa pamamagitan ng paglanghap ng mga singaw sa isang saradong lugar o sa pamamagitan ng pagsipsip sa balat. At dito nagsisimula ang trahedya dahil habang ang ethanol ay kilala ng katawan, ang methanol ay isang ganap na dayuhan. Ang parehong makinarya ng ating atay na nagpoproseso ng ethanol, nang walang problema ay nagiging halimaw ang methanol.
Kapag pumasok ang metanol sa iyong katawan, nagsisimula ang isang karera laban sa oras, at ang pinakamasama ay hindi mo ito napapansin. Sa unang ilang oras ay maaari kang makaramdam ng normal na pagkalasing, kaunting hilo, pagduduwal. Ito ang tinatawag na latent phase, isang panahon ng kalmado na maaaring tumagal mula 6 hanggang 24 oras, habang sa loob mo ay nililikha ang sandatang aatake sa iyong mga mata. Ang metanol ay nakararating sa iyong atay. Doon ang isang enzyme na tinatawag na alcohol dehydrogenase o ADH ay nagsisimulang magtrabaho. Kapag ipinoproseso ng enzyme na ito ang ethanol, ang mabuting alak, ito ay nagiging mga sangkap na mahusay na pinangangasiwaan ng katawan. Pero kapag dumating ang metanol sa parehong enzyme na ito ay nagkakamali na nakamamatay. Ito ay nagiging formaldehyde. Oo, narinig mo ng tama. Formaldehyde, ang parehong sangkap na ginagamit sa pag-eembalsamo, isang super toxic na chemical para sa anumang selula. Iyon ang unang suntok. Pero hindi pa tapos doon. Mabilis, isa pang enzyme ay nagiging ang tunay na bituin ng trahedyang ito, ang formic acid. Tandaan ang pangalang ito. Ang formic acid ay ang parehong lason na ginagamit ng mga langgam kapag kumakagat, pero sa loob ng iyong katawan at sa isang malaking konsentrasyon ay nagiging ahente ng pagkawasak. At ang acid na ito ay may partikular na obsesyon sa mga tissue na pinakamaraming enerhiya ang ginagamit at alin ang ilan sa mga estruktura na pinakamaraming enerhiya ang ginagasta sa buong katawan. Eksakto, ang mga selula ng retina at optic nerve. Ang iyong mga mata ay laging nagtatrabaho, nagko-convert ng liwanag sa mga electrical impulse at nagpapadala ng isang daloy ng impormasyon sa utak. Lahat ng ito ay nangangailangan ng brutal na dami ng enerhiya na ginawa ng mga mitochondria, ang maliliit na power plant ng bawat selula. Ang formic acid ay direktang umaatake sa mga mitochondria na ito. Nilalason ito, hinaharangan ang kakayahan nitong gumawa ng enerhiya. Ito ay parang pagputol ng supply ng kuryente sa isang lungsod. Ang mga selula ng retina at optic nerve na walang enerhiya ay nagsisimulang mamatay, nauuwi sa asphyxia. Ang resulta ay katastrofiko. Una, ang pagkamatay ng mga selula ng retina ay nangangahulugan na ang liwanag ay hindi na maaaring makuha. Ang screen kung saan ipinapakita ang mundo ay namamatay. Pangalawa, ang pinsala sa optic nerve ay parang pagputol ng cable na nag-uugnay sa screen sa utak. Ang koneksyon ay nawawala at sa karamihan ng mga kaso, ang pagkawala ay magpakailanman. Lahat ng ito ay nangyayari ng tahimik. Kapag lumitaw ang unang mga sintomas sa paningin, tulad ng malabong paningin o pagkakita ng mga snowflake, ang pinsala ay seryoso na. Alam na natin kung paano ito pumatay. Pero upang labanan ito ay kailangan nating malaman kung saan ito nagtatago. At ang metanol ay hindi dumarating sa isang bote na may bungo kapag tungkol sa mga pagkalason. Ito ay nagkakamuflage sa harap ng lahat. Ang numero unong pinagmumulan ng mass poisoning ay ang mga inuming may alak na adulterated. Ito ay isang problemang global na paulit-ulit. Naririnig natin ang mga balita tungkol sa mass poisoning sa isang party at halos palaging ang may kasalanan ay ang metanol. Bakit? Dahil sa pera. Ang legal na ethanol ay mahal. Ang metanol industrial ay hindi. Ang mga kriminal ay ginagamit ito upang gumawa ng peking vodka, ron o alak na ibinebenta sa mga hindi autorisadong lugar o sa mga bote na muling pinupunan. Ang consumer na naghahanap ng mas mababang presyo ay walang ideya na binibili niya ang lason. Sa huling bahagi ng 2025, ang Brazil ay naharap sa isang krisis sa kalusugan dahil dito na may daan-daang nalason at trahedya, ilang namatay. Isang babae ang nabulag pagkatapos uminom lamang ng 3 baso sa isang bar. Hindi ito mga isolated case. Nangyayari ito sa buong mundo sa isang nakakatakot na dalas. Pero ang panganib ay nasa bahay din, sa garahe o sa workshop. Dito ang panganib ay ang masamang pag-iimbak. Isipin ang mga produktong ito. Pantunaw ng pintura, likidong panlinis ng windshield, antikonsyelante para sa sasakyan, alak para sa pagsunog, ilang produktong panlinis industrial. Ang trahedya ay nangyayari kapag may nagbubuhos ng isa sa mga likidong ito sa isang bote ng tubig o soft drink na walang label. Para sa isang bata o isang matanda na nagmamadali, ang pagkalito ay madali at ang mga kahihinatnan ay nakamamatay, kahit na natagpuan ang metanol sa mga peking hand sanitizer. Ang problema ay iniisip natin,
Hindi ito mangyayari sa akin. Minamaliit natin ang panganib, pero kailangan lang ng maliit na halaga. Mas mababa sa isang kutsara, 10 milliliters, upang magdulot ng permanenteng pagkabulag at humigit kumulang 30 milliliter upang ito ay nakamamatay. Ang methanol ay sumasamantala sa pagkalimot at sa mga trick. Ang pagkilala sa kanyang mga pagkukunwari ay ang unang hakbang upang i-disarm ito. Kung ang methanol ay isang tahimik na mamamatay tao, ang kanyang mga sintomas ay ang tanging sigaw ng tulong ng iyong katawan. At ang pag-aaral na pakinggan ito ay susi dahil napakakaunting oras upang kumilos. Pagkatapos ng pag-inom, sa latent phase na hanggang 24 oras, ang lason ay niluluto sa loob mo. Ang unang mga sintomas ay madaling malito sa isang napakalakas na hangover. Mga sintomas sa gastrointestinal, napakalakas na pagduduwal, walang tigil na pagsusuka at matinding sakit sa tiyan na parang tinutusok. Maaari ring may matinding sakit ng ulo at hilo. Ito ang unang pulang bandila. Kung pagkatapos uminom, lalo na ng isang bagay na dudosa ang pinagmulan, ay mas masama ka kaysa sa normal. Maghinala ka. Mga sintomas neurological. Habang nag-iipon ang formic acid, magsisimula kang huminga ng mabilis at malalim. Ang iyong katawan ay sinusubukang alisin ang acid, makaramdam ng pagkalito, disorientation at antok na maaaring magtapos sa coma. Ang mga sintomas sa paningin. Ang sigaw ng iyong mga mata. Ito ang tiyak na senyales. Kapag lumitaw ito, ang acid ay umaatake na sa iyong retina at optic nerve. Malabong o maulap na paningin, parang bigla kang nangangailangan ng salamin, photophobia, matinding sensitivity sa liwanag na nagiging masakit. Ang senyales ng snowstorm ay ang klasikong paglalarawan. Nakikita ang mundo sa pamamagitan ng isang bagyo, ng snowflake o puting tuldok, tunnel vision. Parang ang paningin ay sumasara mula sa mga gilid, bigla ang pagkabulag. Sa pinakamalalang kaso, ang pagkawala ng paningin ay kabuuan at bigla. At ito ang pinakamahalagang dapat mong malaman. Anumang pagbabago sa paningin pagkatapos uminom ng alak o malantad sa isang kemikal ay isang ganap na medikal na emergency. Hindi ito isang kakaibang hangover. Hindi ito isang bagay na lilipas na lang. Ito ay senyales na ang iyong mga mata ay winawasak. Huwag magdalawang isip kahit isang segundo. Pumunta agad sa emergency room. Bawat minuto ay mahalaga. Ang natututunan mo ngayon ay maaaring magligtas ng buhay. Kung mukhang mahalaga ito sa iyo, gawin ang dalawang bagay. Pindutin ang like button at mag-subscribe upang hindi makaligtaan ang iba pang health alert tulad nito. At higit sa lahat, isipin na ngayon ang isang tao kung kanino mo ibabahagi ang video na ito. Sa paggawa nito, nagiging tagapagtanggol ka ng paningin ng mga taong mahal mo. Magpatuloy tayo. Isipin ang pinakamasamang sitwasyon. Pinaghihinalaan mo ang pagkalason sa methanol. Ano ang gagawin mo? Ang sagot ay isa at walang diskusyon. Maghanap ng agarang medikal na atensyon. Hindi ito ginagamot sa bahay. Ito ay isang labanan na panalo lamang sa ospital. Kapag dumating, sabihin ng malinaw na pinaghihinalaan ko ang pagkalason sa methanol. Ang impormasyong ito ay ginto para sa mga doktor. Lalabanan nila sa dalawang harapan. Harapan 1, harangan ang produksyon ng lason. Naalala mo ba ang enzyme na nagiging formic acid ang methanol? Ang layunin ay pigilan ito. Paano? Sa pamamagitan ng pagbibigay ng isang bagay na mas gusto nito. Dito pumapasok ang mga antidote, ang ethanol, at ang fomepizole. Ethanol. Oo, ang alak. Mabuti na ibibigay sa pamamagitan ng ugat sa ospital, ito ay gumagana bilang pain. Ang enzyme ay nagtatrabaho sa ethanol at iniiwan ang methanol na hindi maaaring maging lason. Ito ay nagbibigay ng napakahalagang oras. Ang fomepizole ay isang mas modernong antidote na direktang hinaharangan ang enzyme. Ito ay mas epektibo at ito ang paboritong paggamot kung available. Harapan 2, alisin ang lason. Habang pinipigilan ng mga antidote ang produksyon ng higit pang acid, kailangang linisin ang nabuo na. Para dito ay ginagamit ang hemodialysis. Isang makina, isang artipisyal na bato, ay nagsasala ng lahat ng iyong dugo. Inaalis ang methanol at formic acid at ibinabalik ito ng malinis. Ang prosesong ito ay hindi lamang nag-aalis ng lason, kundi nag-aayos din ng iba pang mapanganib na imbalance sa katawan. Ang prognosis ay halos ganap na nakadepende sa dalawang bagay. Ang dami na nainom at higit sa lahat, ang bilis ng pagsisimula ng paggamot.
Kung kumilos sa tamang oras, posibleng mabuhay ng walang komplikasyon. Kung magdadalawang isip, ang resulta ay maaaring isang buhay sa dilim. Ang methanol ay isang mabilis at brutal na mamamatay tao, pero hindi ito ang tanging tahimik na banta sa ating paningin. May iba pang kaaway na hindi gumagana sa loob ng oras, kundi sa paglipas ng mga taon na nagdudulot ng mabagal na pinsala, pero parehong mapanira. Isa sa pinakamahalaga ay ang sobrang asukal. Asukal, oo. Kapag sobra ang kinokonsumo mo, ang asukal ay nag-uumpisa sa katawan ng isang prosesong tinatawag na glycation. Isipin na ang mga protina ng iyong katawan ay mga flexible na piraso. Ang mataas na glucose sa dugo ay parang likidong karamelo na dumidikit sa kanila, na ginagawa itong matigas at hindi gumagana. Ito ay isang uri ng caramelization ng iyong katawan sa loob. At paano ito nakakaapekto sa iyong mga mata? Ang lens at ang mga katarata. Ang lens ay ang natural na lente ng mata. Ang glycation ay umaatake sa kanyang mga protina na ginagawa itong malabo at matigas sa paglipas ng panahon. Ang opacity na iyon ang tinatawag nating katarata. Ang paningin ay nagiging malabo at kung hindi ooperahan, ay maaaring magdulot ng pagkabulag. Ang mga blood vessel ng retina. Ang retina ay nangangailangan ng maraming nutrient na dumarating sa pamamagitan ng isang network ng napakanipis na blood vessel. Ang glycation ay nasisira ang mga dingding ng mga vessel na ito na nagiging mahina at maaaring tumulo. Ito ay nagdudulot ng diabetic retinopathy, kahit na nakakaapekto rin sa mga taong walang diabetes na may mataas na konsumong asukal. Ito ay nagdudulot ng progresibong pagkawala ng paningin at madalas ay hindi na maibabalik. Ang asukal, sa makatuwid, ay isang lason sa mabagal na bilis. Hindi ka nito bubulagin sa loob ng 24 oras, pero ang naipon na pinsala nito ay isa sa mga pangunahing sanhi ng pagkabulag sa mundo. Ang magandang balita ay laban sa kaaway na ito ay mayroon tayong maraming estratehiya. Nausapan na natin ang mga lason, ngayon ay pag-usapan natin ang armor, kung paano mo magiging kuta ang iyong mga mata. Hindi kailangan ng matinding hakbang, kundi matalinong at patuloy na desisyon. Ang nutritional arsenal na nagpapakain sa iyong paningin ay lutein at zeaxanthin, ang iyong internal na salamin sa araw. Sila ang superheroes ng iyong retina. Gumagana sila bilang filter para sa mapaminsalang blue light mula sa araw at mga screen. Mga pinagmulan. Hanapin ito sa spinach, kale, broccoli at egg yolks. Omega-3 fatty acids, ang lubricant ng iyong mga mata. Ito ay anti-inflammatory at mahalaga upang labanan ang dry eyes at protektahan ang blood vessel ng retina. Mga pinagmulan. Ang pinakamahusay na pinagmulan ay matabang isda tulad ng salmon, sardinas o tuna. Kung naghahanap ka ng vegetable options, chia seeds, flax at walnuts. Bitamina C ang tagapagtanggol ng collagen. Ang antioxidant na ito ay nagpoprotekta sa pinsala at susi upang mabawasan ang panganib ng katarata, mga pinagmulan. Huwag isipin lang ang mga dalandan. Ang red bell peppers, broccoli at strawberries ay may higit pa. Bitamina E, ang tagapagtanggol ng mga selula. Gumagana ito kasama ang bitamina C upang maiwasan ang pinsala sa selula. Mga pinagmulan. Ito ay nasa nuts tulad ng almonds, sunflower seeds at sa kanilang mga langis. Zinc, ang essential transporter. Ang mineral na ito ay tumutulong na dalhin ang bitamina A sa retina upang gumawa ng melanin, isang protective pigment. Mga pinagmulan. Ang oysters ay ang bomba, pero makikita mo rin ito sa beef, legumes, at pumpkin seeds. Ang mga pang-araw-araw na gawe, ang iyong protective shield. Gumamit ng magandang sunglasses. Hindi ito basta accessory. Ang salamin na nagbablock ng 100% UVA at UVB rays ay isa sa pinakamahusay na investment para sa iyong paningin. Gamitin ang 20-20-20 rule. Nabubuhay tayo na nakadikit sa mga screen. Upang maiwasan ang eye strain, bawat 20 minuto ay tumingin sa isang bagay na nasa 20 feet, humigit kumulang 6 metro, ang layo sa loob ng 20 segundo. Pasasalamatan ka ng iyong mga mata, huwag manigarilyo. Ang paninigarilyo ay mapanira sa paningin. Lubhang nagpapataas ito ng panganib ng katarata at pinsala sa optic nerve. Ang pagtigil ay isa sa pinakamahusay na magagawa mo para sa iyong mga mata. Gumalaw. Ang ehersisyo ay nagpapabuti sa blood circulation na tinitiyak na ang iyong mga mata ay makakatanggap ng oxygen at nutrients na kailangan nila. Hydration at control ng asukal.
Uminom ng sapat na tubig upang maiwasan ang dry eyes at tulad ng nakita natin, kontrolin ang asukal. Taunang check-up. Bisitahin ang iyong ophthalmologist isang beses sa isang taon kahit na perpekto ang iyong paningin. Maaari itong makakita ng mga problema sa maagang yugto kung saan ang paggamot ay mas epektibo. Ang pagprotekta sa iyong paningin ay isang marathon, hindi isang sprint. Bawat malusog na desisyon ay isang hakbang pa upang tamasahin ang malinaw na paningin sa buong buhay mo. Ngayon ay naglakbay tayo sa puso ng isa sa mga pinakatahimik na banta na umiiral. Ang lason na nagpapabulag. Ibinunyag natin ang methanol. Nakita natin kung paano nito ginagawang acid na sumisira sa enerhiya ng ating mga mata, ang isang hindi nakakapinsalang sangkap. Natutunan natin na kilalanin ang kanyang mga pagkukunwari at pakinggan ang mga alarm signal, pero hindi tayo nanatili sa takot. Natutunan din natin ang mabagal na panganib tulad ng sobrang asukal, at ang pinakamahalaga, nag-armasan tayo ng kaalaman. Ngayon ay mayroon ka ng manual ng depensa, isang nutritional shield at mga gawi upang maging tagapagtanggol ng iyong sariling paningin. Ang impormasyong mayroon ka ngayon ay maaaring maiwasan ang isang trahedya. Ang pag-alam na ang problema sa paningin pagkatapos uminom ay isang emergency ay maaaring magligtas ng paningin ng isang tao. Huwag maliitin ang kapangyarihang mayroon ka ngayon. Ang kaligtasan ay nagsisimula sa kamalayan. Ngayon ay ikaw na ang bahala. Ibahagi ang video na ito. Ipadala ito sa iyong pamilya, sa kaibigan na mahilig sa gawaing kamay. I-post ito sa iyong social media. Ang isang simpleng click ay maaaring maging hadlang sa pagitan ng liwanag at dilim para sa isang tao. At syempre, kung hindi mo pa ginawa, mag-subscribe at i-on ang notifications. Patuloy nating ibubunyag ang mga nakatagong panganib at bibigyan ka ng mga kasangkapan upang mabuhay ng mas mahaba, malusog at ligtas. Salamat sa pagsama sa akin. Alagaan ang iyong mga mata. Alagaan ang iyong kalusugan at kita tayo sa susunod.